Alright, it's another video na naman tayo today, guys. Dito kasi may mga nagtatanong sa manual transmission at hanggang ngayon may mga nalilito pa rin, and yung mga new subscribers natin sa ating YouTube channel, lalo't kung mga nag-uumpisa pa lang mag-aral mag-drive ng manual, nalilito sila bakit nga daw may gear. So anong purpose ng gear? Bakit nandito to? Paano ba gamitin to? So ganito lang simpleng paliwanag, guys. Kapag manual transmission, tandaan nyo po, kaya tayo may gear. So madalas ang gear natin is 1, 2, 3, 4, 5, then reverse na. So tandaan nyo, guys, na ang mga gear na to ay may mga kanya-kanyang speed range. So ibig sabihin nun, from mabagal hanggang pabilis ng pabilis. Kasi ang sitwasyon natin sa kalsada, guys, minsan kailangan natin mabagal, katulad ng traffic, pag magpapark, pagliliko, mga paahon, palusong. So yan ang purpose kung bakit tayo may gear, which is ang ideal gamitin sa mga ganong klase ng daan is first gear or second gear. Ngayon kung sa mga ganitong kalsada, ayan, so di ba clear naman, maluwag, highway, expressway, ano pa ba, skyway, lahat ng way basta maluwag. So doon nyo naman gagamitin from 3, 4, and 5. Yan. Kasi nga mabibilis po yung gear na yon. Again, may mga kanya-kanyang speed po ang mga gear. Ang first gear o yung tinatawag yung primera, ang speed niyan pwede lang siyang tumakbo ng 0 to 20 km/h. Ang second gear naman is 20 to 40. Yun lang ang pwede niyang itakbo. Pinakang max na yon. So, pwede siyang gamitin talaga sa mata traffic, no? Mga paahon, palusong. Malakas na gear pero mabagal ang takbo. From 3, 4, 5, yan. Nakadesign na yan sa highway, expressway, yung malalapad at clear na kalsada. So, yan ang purpose nito kung bakit tayo may gear. So, manual mong ise-select kung nasan ka. Okay? Si driver ang magse-select kasi nakadepende sa sitwasyon. So ngayon, anong timing? Again, yung binanggit ko sa inyo kanina na speed range, dun nyo ita-timing. So di ba ang first gear, 0 to 20 ang speed. Second gear is 20 to 40. Third gear is 40 to 60. Ganun din yan. Fourth gear 60-80. Fifth gear 80 above. Yan, patas ang pataas. So dun nyo siya ita-timing. Kung naka first gear kayo at napagalaw nyo yung kotse nyo, pag umabot ng 20 speed nyo, 20 km/h, palit na kayo ng second gear. O kung naka second gear naman kayo at let's say medyo maluwag, pwede kayo mag third gear provided na aabot muna siya ng 40 km/h bago nyo ilagay ng gear 3 or yung tinatawag nyong presera. So example, katulad nito, guys, halimbawa nasa tigil kayo, first gear, lagay nyo ng first gear, then pag nag-move po kayo, tumaas yung speed nyo ng 20, palit na kayo ng second gear, clutch down, dapat yung clutch all the way hanggang sa flooring, tapos second gear nyo lang hanggang sa pumasok, tapos pag nagti-third gear naman 40, pasok ng 3, diba? Pag naka-3 kayo, maluwag naman, pasok ng 4. Okay? Basta laging guys, tandaan nyo, sa tuwing gagalawin nyo to, maglilipat kayo ng gear, full clutch all the way sa flooring, full clutch. Alright? Then pag nakapag-shift na kayo, na ipasok nyo na sa gear na intention nyo, saka nyo bibitawan nyo ng gradual. Okay? So guys, ganun ang purpose ng gear. Kaya tayo may transmission. Kasi hindi bibilis ang sasakyan kung isang gear lang mayroon. Okay? Tandaan nyo, first gear, second, third, fourth, fifth. Yung iba nga may 6 gear pa siya, Okay? So sa automatic naman, wala nang ise-select na gear. Kusa na siyang magpapalit ng gear. So hindi na siya manually na inililipat-lipat. Si transmission mismo ang kumukusa na magpalit ng gear, kaya tinawag na automatic transmission. Since ito ay manual, si driver ang mag-choose or pipili ng gear na nakadepende dun sa sitwasyon ng kalsada.
So hopefully guys, na kuha natin, naintindihan natin kung ano ang purpose ng transmission para hindi kayo nalilito. Alright? See you on the next video and i-comment nyo sa baba kung saan kayo nalilito at gagawa natin ng video yan. Bye-bye!